Ngayon, hindi na ba tatakbo pabalik si Xiao sa gitna ng daan? Hindi naman siya kumain ng kaunti mula sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Ang ating Xiao ay nasa panahon ng paglaki. Ano namang masama sa pagkain? Bakit kailangan niyong itaboy siya? 8-4. Iyon ba ay kaunti lang? Parang walang hangganan ang tiyan niya. Halos maubos na niya ang lahat ng mga alaga kong mahiwagang hayop. Kung hindi lang ako naging madiskarte, naitago ko agad nung gabi ang natitirang ilan sa likod ng bundok. Ngayon, ni isang hibla ng balahibo, wala nang natira. Tio. Uway. Sige na. Ilabas si Xiao sa nayon. Pangunahing takot na baka mabagot siya dito. Dapat din siyang makakita ng mundo. Kung may isang taong walang modo sa labas, na mga api kay Xiao, handa akong ipagsapalaran ang buhay ko para wasakin ang lahat. Mga tao, kihay. Bilisan mo at harapin ang batang iyon. Gusto kong makita kung paano siya makikinabang dito. Wow, talagang tulad ng sinabi ng lolo. Saan man, puno ng pagkain. Itlan, mabilis tumakbo ang kuneho. Pero hindi kasing bilis ko. Bata, anong masarap na niluluto mo sa kawali? Tinanong kita, ano? Nasaan ang mga nakatatanda sa inyo? Ang mga matatanda sa pamilya ko ay hindi lumalabas ng ngayon. Sabi ni tita, ang mga tao sa labas ay mabagsik. Lalo na ang mga babae. Totoo nga, hindi niya ako niloko. Ibigay mo lahat ng kaldero at karne mo. Gusto ninyong kunin ang karne ko? Ate, kami ay mga diwata. Ang makain ng diwata ng karne mo ay isang karangalan para sa iyo. Huwag kang walang utang na loob. Bakit pa nakikipag-usap si kuya? Diretsong pauwiin na lang siya. Ang hirap makakain ng karne. Naglalakas loob pang mangagaw. Paano nangyari yun? Yung ladrilyo, nagawa niyang sirain ang espada. Kahiya-hiya ito sa mundo ng mga immortal. Sabay natin siya tinulak. Ay. Bakit may mga tao dito na nagdadala ng sobrang daming sirang bato? Yung mga nasa labas, baka may sira ang ulo. Bakit parang yaman nila ang mga basurang ito na parang mahalaga? Bakit ang hindi masarap kumain? Mas hindi pa masarap kaysa sa bahay namin. Mas okay na ito kaysa wala. Hindi ito sapat para mabusog. Lene. Kailangan kong makahanap ng lugar na may pagkain at tirahan. Saan galing ang amoy ng pulubi? Anong tinitingnan mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Umalis ka na at lumayo. Huwag mong idikit ang iyong kahirapan sa akin. Ang suot ko ay may proteksyon laban sa mga kutsilyo at apoy. Hindi ako matutukso ng apoy. Bakit mo ako sinasabi ng ganyan? Dito ay lugar para sa mga disipulo ng sekta. Hindi ito para sa mga katulad mo. Liu Qianqian, lahat tayo ay nandito para magparehistro. Anong karapatan mong palayasin ang iba? Ako ay anak na babae ng Liu pamilya. Maging kasama ng ganitong tao. Para bang nadumihan ang aking mga mata. Tigilan mo, batang babae. Sobrang init ng ulo mo ah. Kamay. Kung siya ay nagmura sa akin, makatwiran lang na sampalin ko siya. Nagmamalabis dito. Pero mawawalan ka ng karapatan sa pagsusulit ng direkta. Pero gusto ko yung ugali mong basta gawin na lang. Talagang nagugustuhan ko ito. Anong pangalan mo? Zheng Xiao. Sige, mukhang gusto kita. Dalhin kita para subukan ang talento mo. Baka maganda kang potensyal. Maliit na junior, bakit ka naman nagdala ng tao dito ng basta-basta? Ngayon ang huling araw. Abala ang mga matatanda. Nagustuhan ko ang batang ito. At matapang din siya, Elderson. Pakiusap, maaari mo ba siyang subukan? Sige, subukan natin. Tutal, kaunti lang naman ang nagparehistro sa ating beast taming sect na yung taon. Wala rin naman kaming ginagawa. Ilagay mo ang kamay mo sa batong pagsubok na yon. Ito ay espiritual na lakas 12. Paano may tao na ang espiritual na lakas ay 12? Dual spirit root ng ginto at kahoy. Sa gulang na 16 na, ang antas ng pagsasanay ay 5 bituin na tagapagsanay na. Espiritual na lakas 12. 10 antas lang ang pinakamataas. Ito ay talagang isang demonyo na lumitaw. Henyo. Hahaha.
Ang batang ito ay talagang likas na material para sa pag-aaral ng espada. Halika sa aming sekta ng espada. Buwis buhay. Ang pagkakaroon ng dual spirit roots at hindi nag-aaral ng alchemy ay talagang pagsasayang ng talento. Gusto kong kunin siya bilang aking personal na disipulo. Ang lakas ng loob mong agawin sa akin. Lumayas ka, walang hiya kang matanda. Ang sekta naming tagapangalaga ng hayop ang unang nagsuri nito. Ano ba yan? Ganito pala kabilis ang kamay ko. Basta na lang ako humawak, isang pambihirang nilalang agad. Ikaw, bata, sabihin mo nga. Aling sekta ang pipiliin mo? Basta pumunta ka lang. Kahit anong kondisyon, sabihin mo lang. Pupunta ako sa sekta ng mga tagapangalaga ng hayop. Nasiraan ka na ba? Ang sekta ng mga tagapangalaga ng hayop ay sobrang hirap na halos maisanla na ang salawal nila. May mga hayop sa sekta ng mga tagapangalaga ng hayop. Kung may hayop, may karne. Gusto kong kumain ng karne. Hahaha, sige. 8-0. Talagang matalino ang pagpili mo sa aming sekta ng mga tagapangalaga ng hayop. Huwag mong isipin na kaunti kami. Malalim ang aming pundasyon. Ang pinuno at mga guro dito ay kilala sa pagprotekta sa kanilang mga disipulo. Itinuturing nila ang mga disipulo na parang sariling anak. Pagdating mo sa sekta, siguradong masarap ang kakainin at inom mo. Ang malaking ibon na ito, parang wala pang balahibo. Medyo matanda na ang laman. Pero kung para sa sabaw, siguradong masarap ito. Lene. Ay. Ayo, aking munting Diyos. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo na, mababagsak tayo. Naghuhulog na ang laman ng karne. Ay. Lanan. Hindi man lang makapagbigay ng kaunti, sobrang kuripot. Sektang Beastmaster. Ito ang sinasabi mong malaking sekta. Bakit masira pa ito kaysa sa pinakapangit na kubo ng baka sa aming baryo? Ahem. Bagaman sira ang pintuan ng bundok, ang mahalaga sa atin ay ang panloob na pag-unlad. Sige, pupunta ako upang ipaalam sa leader. Maglibang ka lang dito sa paligid. Huwag kang lumayo masyado ah. Ay. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Kukuha ako ng makakain. Hey. Ang mga ligaw na gulay dito ay talagang namumukadkad. Tamang-tama para sa nilagang karne. Kulang sa tubig. Sige, kakainin na lang. Hey. Sabi ni Elder Son, may dinala siyang napakagaling na henyo na may espiritu na 12. Nasaan ba talaga? Ay. Guro, iyon ang inyong iningatan sa loob ng 1000 taon. Iyon ang siyam na paglikha ng muling buhay na damo para sa gamot. Siyang kinain niya. At iyon ay para sa akin na gagamitin upang labanan ang pagsubok ng langit, ang kahoy na tinamaan ng kidlat sa loob ng 10,000 taon. Pinutol niya ito at ginawang panggatong. Ay. Ikaw talagang suway na disipulo, sinasayang mo ang biyaya. Ay. Luto na ang karne, matanda. Kakain ka rin ba ng karne? Ay. Sige na. Kung gusto kumain ng bunso nating kapatid, hayaan na lang natin siya. Sumpa. Ito ay kayang labanan ang mga pagsubok ng langit. 1,000 taong kidlat na kahoy na kayang supilin ang mga demonyo. Si Huwei ay ginawang panggatong ito. Diyos ko, bilisan mong patayin ang apoy. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng yaman ng langit. Sasalubungin tayo ng galit ng langit. Lene. Huwag patayin. Kung mapatay ang apoy, hindi maluluto ang aking karne. Huwag mong galawin ang aking apoy. Sasampalin kita. Bata, huwag kang magalit. Napakahalaga ng kahoy na ito. Sinasabi mong mahirap mabuhay. Subukan mo ito. Diyos ko. Hindi na ako nagkakabuhol-buhol. Maliit na kapatid. Ang kwintas na ito ay talagang nakakapag-alis ng mga natitirang masamang espiritu sa aking katawan. Kinuha mo pa ang kahoy na tinamaan ng kidlat para gawing kwintas.
Kung gusto niyo ang kahoy na ito, magdala kayo ng karaniwang panggatong bilang kapalit. Huwag agawin ang apoy ko. Sang-ayon, ito ay isang kasunduan. Mga kapatid, magputol tayo ng kahoy. Hi! Yele, hindi pa luto ang karne. Kumain muna tayo ng mga ligaw na gulay para mapuno ang tiyan. Sobrang gutom na batang babae. Ito ay siyam na antas ng napakahusay na reviving grass. Hindi ka man lang nahihiya na kumain ng mga ligaw na gulay. Kinuha mo ang kinakain ko. Ibalik mo sa akin ang mga ligaw na gulay. Ah. Maliit na batang babae. Bakit ang bilis mo? Pwede bang palitan ko ito ng espiritual na bato? Kung akala mo madali akong maloko, hindi yon mangyayari. Hindi pwedeng kainin ang mga batong ito. Gusto ko ng mga ligaw na gulay. Hey! Huwag mo nang ituloy, bata. Gagamitin ko ang usa na ito. Para sa iyong mga halamang gamot. Hey! Dapat sinabi mo na mas nakasasawa ang karne kaysa sa mga ligaw na gulay. Kapatid, kumain ka na. Kahit na hindi kasing bango ng sa bahay ang karne dito. Ayos na rin. Masyadong mabangis ang espiritu ng karne ng halimaw na ito. Hindi talaga ito kayang tunawin ng walang proseso. Ah, you! Bakit parang walang nangyayari si junior sister? Lanan. Bakit hindi kayo kumakain, mga kapatid? Kapatid na babae, masarap ito. Wala tayong karapatang mag-enjoy. Tama nga. Sa loob ng 2 araw, maghahanda tayong bumaba sa bundok para sa misyon ng ating sekta sa lungsod ng mga hayop. Kailangan mo bang magdala ng anuman? May karne ba sa labas ng bundok? Isama mo ako. Sa likod ng bundok ng How Beast Sect. Talagang iniisip ng maliit na guro ang mga halimaw sa likod ng bundok. Ang mga mataas na antas na halimaw doon ay hindi pa napapahina. Sobrang delikado. Kailangan naming pangalagaan siya. Mahal na nakatatandang kapatid. Paano kung makatagpo tayo ng ganitong mabangis na halimaw na bakal na buwaya? Kahit anong mangyari, kailangan kong iligtas ang aking nakababatang kapatid na babae. Yun sobrang payat. Puro buto. Hindi sapat para punan ang mga puwang ng ngipin. Bakit ang mga halimaw na ito ay parang patay na? Ito, matigas ang balat at makapalang laman. Kapag nilaga, siguradong malasa. Bumalik ka, maliit na kapatid na babae. Anong sinasabi mo, ang inay mo? Isang ladrilyo ang sumabog sa ulo ng bakal na buwaya. Sobrang brittle ng ulo nito. Kapatid, paano kayo nandito? Tama lang, tulungan niyo akong buhatin ang karne. Tumatakbo, tumatakbo. Kung mahuli tayo ni Ginoong Sun, ang kabayo na matagal niyang iniisip ay napatay. Siguradong gusto niyang ipagpag ang balat natin. Si Huay ay nagwawala sa likod ng bundok. Ito ang higanteng buwaya na inaalala ni Ginoong Sun sa loob ng 10 taon. Pinatay ninyo ito. Sinabi ng guro na gusto akong kagatin ito. Kaya't hinampas ko lang ito ng bahagya. Sino ang nakakaalam na hindi ito matibay? May nangyari sa likod ng bundok ng punong guro. Nakahalata ako ng matinding amoy ng dugo. Agad na ayusin ito. Huwag na huwag ipaalam kay Ginoong Sun na patay na ang higanteng buwaya. Kung hindi, tiyak na magugulo ito. Huwag mag-alala, guro. Ako ang pinakamabilis magproseso ng karne. Puno ng sekta. Bakit kayo nagtatago dyan sa loob? Wala naman. Nagutom lang siksiyaw-siyaw sa kalagitnaan ng gabi. Tinuturuan ko lang siya kung paano tama magkatay ng karaniwang hayop. Pero bakit parang amoy ng paborito kong dambuhal ang buhaya ito? Anong klaseng hayop ba ang karne na yan? Bakit napakasarap nito? Ito ay ang malaking butiki sa likod ng bundok. Sobrang bango, Elder, tikman mo. Talagang napaka-espesyal. Ang laman nito ay matibay. Punong-puno ng espiritu.
Hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap. Kung malaman ni Elder Sun na siya ay kumain ng sariling pinapangarap na kabayo, tinatayang magiging labis na masaya. Ay! May mali. Medyo malakas ang lakas ng malaking butiki na ito. Huwag kumain ng sobra. Parang sasabog ang katawan. Ay, anong uri ng halimaw itong batang ito? Bumangon sa isang antas at nagdulot ng ganitong nakakatakot na bagyo ng espiritu. Lahat magpakatatag kayo. Siksyaw-ksiyaw ang pag-asa ng ating sekta ng mga alagang hayop. Hindi natin siya dapat hayaang magkamali sa kanyang pag-usbong. Pasensya na sa paghihintay. Sa wakas, natapos ko na. Okay na ang 5 bituin na antas. Ay! Nagtatanda na ang mga flying beast ng sekta ng Junior Sister. Kailangan nating bumaba ng bundok papuntang Wanshu City. Kailangan tayong umasa sa ating kakayahan gamit ang mga talisman o paglipad sa espada. Anong talisman ang gagamitin para sa aking kawali? Bilis, sumakay ka na. Sagot ko ang lahat. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ngayon lang ako unang beses lumipad sa loob ng kaldero. Kung sisindihan pa ito sa ilalim, magiging halo-halo na tayo. Aba, hindi ba't ito ang mga inutil ng sekta ng mga tagapangalaga ng hayop? Ano, sobrang hirap nyo na hindi makabili ng lumilipad na espada. Gumawa pa kayo ng sirang kaldero para lang mapahiya. Lene. Ano ka ba? Nagmamalaki ka dito. Yun saan ka nang galing, itim na bata? Mali ba ang sinabi ko? Ang Yushu sect na yon ay parang basurahan. Kumain ba ng laman ng pamilya mo ang Yushu sect? O ninakaw ba ang merienda nyo? Isang basura na walang silbi. Anong mukha mo para turuan ng iba? Tumahimik ka, ang Beastmaster sect ang nagprotekta sa kapayapaan ng Beast City sa loob ng daang taon. Paano mo maaring insultuhin ang isang dayuhang nag-iisa? Umalis ka sa Beast City. Umalis ka sa Beast City. Ay. Naglalakas loob kang insultuhin ang lugar na nag-aalaga sa'yo. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Umalis ka sa lungsod ng mga hayop. Ang sekta ng mga alagang hayop ay hindi basta-basta na kayong mapipinsala. Ayos. Maghintay kayo, sekta ng mga alagang hayop. Hindi kami basta-basta na maatake ng mga nag-iisa. Sino ang nagkakalat dito? Gusto bang makipag-away sa lungsod ng mga hayop? Akala nyo ba ay laro lang ang mga alituntunin ng tanggapan ng alkalde? Kami ay mga bisita ng punong lungsod, King. Ang punong lungsod ay nagbigay lamang ng misyon. Walang labis sa inyo. Walang kulang sa inyo, huwag na kayong magulo. Diretso kayong babatukan at itatapon. Guru Qin, matagal nang naghihintay ang punong lungsod. King, sumunod ka sa akin. Medyo tanga, nagtatangkang magmalaki. Pasensya na po, mga iginagalang na mga immortal. Ang misyon ngayon ay pumunta sa Dugu Secret Realm upang hanapin ang Biofruit. May pagkakataon at panganib sa pagpunta roon. Ang gantimpala ay tiyak na malaki. Hindi ko inakalang ang misyon ay nasa loob ng Secret Realm. Masarap ba ang prutas na yon, punong lungsod? Ibinigay mo ba ang misyon sa iba? Mahalaga sa akin ang biyuhua. Kaya nagbigay ako ng ilang dagdag na misyon, para sa ibang sekta at mga nag-iisa. Walang problema, hintayin mo kaming ibalik ang prutas. Sa oras na yon, doble ang bayad. Gusto kong bumili ng napakaraming karne. Siyempre. Ay, ang mga basura ng Yushu sect ay talagang may lakas ng loob na dumating para mamatay. Dahil nandito na kayo, iwanan nyo na ang mga kayamanan nyo. Ang dami talagang walang kwentang sinasabi. Buti na lang at hindi ko nadumihan ang aking ladrilyo. Kumilos na. Ay.
Paano nakakuha ang Yushusek ng ganitong kalat? Para kang namumulot ng basura. Isara mo ang iyong bibig. Hindi magulo ang ating junior sister. Ganito siya manamit dahil sobrang ganda niya. Natatakot siyang mapabulag kayo sa kanyang ganda. Ito ba ang senior brother key ng Beastmaster sect? Ito na ba ang sinasabing henyo na junior sister? Nagsimula na ang Secret Realm, bilisan natin. Sugod. Bunso, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang mawala. Narito, bibigyan kita ng 2 explosive talisman para sa iyong proteksyon. Pagpasok mo, tandaan mong tulungan akong makipaglaban. Ito ay akin. Bundok ng gamot. Wow, ang daming damo, ilang putahe ng nilagang karne ang mapapalitan nito kay Ginoong Jia. Ilang beses na masarap na nilagang karne ang makukuha ko dito. Tigilan mo, ibigay mo ang lahat ng nakolekta mong mga espiritual na gamot. At pagkatapos ay umalis ka na dito. O kaya'y mawawalan ka ng buhay. Ay. Lanan. Bakit ang nakuha ko ay akin lang? Kung may kakayahan, ikaw na lang ang humila. Hey. Api. Walang karne, masarap pa rin. Nakatago siya sa ilalim ng kawali. Sumugod ka at iangat ang kawali. May laso ng gamot, may mga laso na damo sa bukirin. Isang grupo ng mga tanga. Hindi pa nga makilala ang mga laso na damo. Nangangahas pang mang-hold up. Bang. Hahaha. Yuha. Ate, nandito ka para iligtas ako. Bilisan mong tapusin silang lahat. Hahaha. Hey. Bata, huwag kang lumapit dito, tumakbo ka na. Halika, kung may lakas ka, sumugod ka. Pagsabog kayong mga ito. Lene. Yene, nandito na ako, Kuya 4. Hindi ba sinabi ng nakababatang kapatid na huwag kang pumunta? Kuya 4, meron ka pa bang mga simbolo ng pag-crawl na ginawa mo? Idikit mo lahat sa kanila. Sige, umalis na tayo. Guro, ikalimang guro. Bakit kayo nasugatan? Walang anuman. Nadali kami ng isang disipulo ng maliit na sekta sa isang patibong. Hindi naman nakamamatay. Sino ang may ganang saktan ng aking guro? Gusto kong ipahamak silang lahat bilang pataba. Maging kalmado ka, nakababatang guro. Pumunta muna tayo sa aking ikalawang guro at ikatlong guro. Ito ay isang bituin na malakas. Nagtago siya ng kanyang kakayahan para makapasok. Ingatan inyo ang nakababatang guro. Sino mang mga api sa aking guro, handa akong mamatay para dito. Wasakin ang mga shell ng pagong ninyo. Tigil, hindi na tayo lalaban. Lahat tayo ay mula sa Muyuanzhao. Hindi na kailangang magpatayan. Hindi na namin kailangan ang mga magic treasures.
Matapos ang laban, ayaw na ng aking nakatatandang kapatid na makipagkasundo, huli na. Buhay at storage ring. Ngayon, maaari kayong pumili ng isa lamang na iiwan. Siraulong babae, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sabay-sabay natin silang talunin. Inoy, ako ang maghuhugas. Ay. Yaman na, yaman na. Ilan kaya ang mabibili nitong karne? Napakalamig ng yelo sa dulo ng mundo. Ang lamig dito sa lugar na ito ay nakakatakot. Ay naku, ang bagal nyo. Kung ganyan pa rin, mauubos na ng iba ang mga biyuhong prutas. Maliit na kapatid, limitado ang ating lakas. Talagang hindi kami makatakbo ng mabilis. Ay. Pumasok na kayong lahat. Hihilahin ko kayo. Ay. Humawak ng mabuti, umalis na ang sasakyan ng Beastmaster Sect. Ah. Tingnan mo, anong bagay yan na gumagalaw papunta rito? Ay, pahingi ng daan. Hindi makapagpreno. Ay. Jen si Oxiao, anong ginagawa mo? Narito na. Magpainit ng mantika muna. Wow! Sayang naman. Gamitin pa ang kidlat na kahoy para mag-apoy. Kapatid, kumain ka ng prutas para maalis ang uhaw. Marami itong tubig. Ang Ganshen na prutas ay isang top tier na spiritual na prutas na makakapagpalawak ng mga meridian. Hindi mo ba alam na ginagamit nyo ito bilang prutas? Lanan. Kung hindi ganito ang pagkain sa prutas, paano mo ito kakainin? Ay. Nangangamoy na ang biyo na prutas. Ay. Ang sinumang pumasok sa aking teritoryo ay mamamatay. Magtipon. Tulungan niyo akong alisin ang mga demonyo. Anong ginagawa mo? Bobo ka, syempre nandito ako para mang-ani ng prutas. Ikaw, lahat na ubos mo. Ibalik ang aking espiritual na prutas. Nakain na lahat. Hinding-hindi ko ito iluluwa. Kahit na magdumi ako, hindi kita bibigyan. Maghugas ako. Magsasara na ang lihim na lugar, bilisan mo. Ay. Siyam na ulo ng pala. Gusto ko pa sanang tikman kung masarap ang red braised. Huwag ka nang kumain, kung hindi tayo alis, makukulong tayo ng 500 taon. Ay. Ang mga tanga ng Yushu Sect. Ibigay niyo ang pamana ng Dugu Secret Realm at lahat ng espiritual na gamot. Kung gagawin niyo, iiwan ko kayong buo ang bangkay. Siya ang guro, sila yon. Nasa kanila ang pamana at mga yaman. 5 isa star. Mukhang hindi na ito matatapos ng maayos ngayon.
Mga kapatid, maghanda tayong lumaban hanggang kamatayan. He! Mga kuya, dumapa kayo. Talagang kakaiba ito. Ano nga ba talaga ang materyales ng palayok na to? Ituloy nyo lang ang pagpainit. Kung may lakas kayo, lumabas kayo. Bakit kayo nagtatago? Ate, huwag ka nang umiikot. Naiikot na ang ulo ko. Yung mga matandang yun sa labas, hindi ba sila kumain? Ganyan lang ang lakas nila. Hindi nga sila karapat-dapat kahit sa panggulo ng aking kawali. Ate, 5 silang 11 star na malalakas. Mag-isip tayo kung paano makakalabas. Uy, parang may pagtitipon ng sekta dito. Bakit hindi nyo kami tinawagan, mga taga-Yushu Sect? Bakit nandito kayong lahat, mga baliw ng Yushu Sect, umalis na kayo? Ang bilis tumakbo. Lumabas na, tumakbo na. Bakit nandito ang mga guro? Dumating ako para makita kayo. Hindi ba't gusto nating makuha agad ang Bio Fruit? Ilabas mo na. Pumunta na tayo para isumite ang misyon. Huli na kayo. Kinain na ni Little Junior Sister ang Bio Fruit. Kinain na niya lahat. Hoy. Hindi. 2 na lang ang natitira. Hindi ito matamis kahit kaunti. Pero pwede na para makapagpatubig. Ikaw, napakatinggaw mo. Hindi mawawala ang karne ng halimaw na utang mo. Elder Jia, mayroon pa akong ibang mga espiritual na gamot, papalitan mo ba? Cough. Gaano karaming karne ng halimaw ang balak mong kunin? 10 ulo ng ganitong kalaking halimaw. Ayos na. Wow, ang saya dito. Ang daming masasarap na pagkain. Kumain ka ng dahan-dahan. Kakatapos lang natin sa misyon. Dadalhin kita sa kalye. Bibilhan din kita ng ilang magandang damit. Tama nga napalitan na ni Junior Sister ang suot niyang damit. Wow, ang gaganda ng mga damit dito. Mga ginoong immortal. Ang mga damit po namin dito ay pangkaraniwang kasuotan ng mga mortal. Baka hindi po ito magustuhan ng mga ginoong immortal. Ibalot nyo lahat ng damit dito para kay Junior Sister ko. Sige po, pakiantay lang po, ginoong immortal. Ang ganda ng suot ni Junior Sister. Maganda nga talaga. Pero hindi kasing tibay ng suot kong parang balat ng pagong. Maestro, tulungan niyo po kami. May kakaibang halimaw sa nayon ng Liang. Maraming bahay na ang nasira. Pakiusap, magmadali kayong tumulong. Halimaw. Kayo ang mga guro mula sa Yushu Sect. Tama, ipinadala ako upang mapakumbaba ang mga halimaw. Ay. Bakit nagpadala ang sekta ng isang batang babae? Napakamasungit ng halimaw na yon. Ang maliit na ito, mukhang hindi sapat para sa kanya. Tito, huwag mong isipin na maliit lang ako. Malakas talaga ako. Huwag kang magpatawa, maliit na diwata. Yung mga pangil ng halimaw ay mas malaki pa sa'yo. Kahit gaano pa kalaki ang mga pangil, wala itong tigas ng aking ladrilyo. Dumating na ang mga guro ng diwata. Hindi alam ng malas na halimaw kung anong nangyayari. Hindi ito kumakain ng tao. Sadyang bumibisita ito sa gitna ng gabi para sirain ang aming bahay. Gamitin ang malaking pang-ipit para hatiin ang tao sa dalawa. Hindi ito kumakain ng tao, kundi nagdudulot ng pinsala. At ang pangit ay may makapal na matigas na balat. Hindi ito tinatablan ng mga kutsilyo at baril. Wala tayong magagawa dito. May matigas na balat at malaking pang-ipit pa. Siguradong masarap ito. Mababang uri ng pagkain. Pasensya na mga Diyos kung naabala kayo. Walang problema. Ang mga nagkakalakal ng immortalidad ay hindi inuuna ang pagkain. Iwan na lang ng punong baryo para sa mga bata. Masarap pala ito. Sa wakas, natikman ko rin ang pagkain ng mga mortal. Ang bango ng lasa nito, hehe. Para sa sabay na pagkain. Narito na. Ano itong bagay na ito? Mukhang gagamba. Pero bakit may pangkaskas? Yelan, susubukan ko ito.
Ang tigas ng shell. Ang laki ng alimango. Kapag pinasingawan ito, siguradong sobrang bango. Hoy! Halika na sa kaldero ni ate. Ang tapang mo pang dumura sa akin, tingnan mo. Bagyong ladrilyo. Junior, hayaan mong gamitin ko ang beast control technique para kontrolin ito. Hindi pwede ang kakaiba ng mental energy nito. Hindi ko mapigilan. 5 kapatid, umurong ka, ako na ang bahala. Sumunod ka na lang at pumasok sa kawaling yon. Mga Diyos-Diyosan. Gagamitin niyo ba ang malaking kalderong ito para pakuluan ang halimaw? Balak niyo ba talagang kainin ito? Huwag kang matakot, Kapitan. Hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao ang mabagsik na enerhiya ng halimaw. Kaya hindi kayo makakain. Ngunit ang kapatid kong babae sa bahay ay may kakaibang kalagayan. Sobrang bango. Kumain ng karne ay makakapag-upgrade. Saan galing ang amoy ng kahirapan? Talagang malas. Mga tarantadong taga-baryo. Lumayo kayo, huwag niyo akong harangin. Mag-ingat ka, kapatid. Ang bagong damit ko. Aba, hindi ka papatay, matigas talaga ang ulo mo. Mga bulok mong damit lang yan. Sunugin na lang. Tinutulungan kita para mawala ang malas mo. Ito ang pinakamagandang damit na sinuot ko sa buong buhay ko. Bayaran mo ang damit ko. Hey. Protektahan si senyorita. Sinaktan mo ang junior ko, gusto mo talagang mamatay. Tingnan mo ang lason. Wow. Hey. Ikaw, baliw ka. Ito ay mataas na antas na gamit pang depensa. Akala mo ba na yung sirang ladrilyo mo ay makakasakit sa akin? Pinarusahan kita dahil sinira mo ang damit ko. Huwag kang lalapit. Bayaran mo ang damit ko. Bata, ikaw ay may lakas ng loob. Bitawan mo agad ang aming prinsesa. Mga kapatid, humakbang pabalik. Elder, tulungan mo ako. Bata, kung sakaling masaktan mo siya, kahit isang hibla ng buhok. Tiyak na ipapadala ko ang iyong kaluluwa sa impyerno. Huwag kang magbanta ng walang kabuluhan. Sinunog niya ang bago kong damit. Kung hindi niya palitan ang damit na yon, ako mismo ang maglalaslas sa kanya at isasabit dito. Ikaw, hindi ba damit lang naman yan?
Ang mga espiritual na bato dito ay sapat para makabili ka ng 100 set ng damit pang magic. Pakawalan mo siya. Nagbibigay ka lang ng ilang sirang bato para lokohin ako. Akala mo ba pulubi ako na namamalimos? Ikaw. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Ang kailangan ko ay damit. Hindi itong mga sirang bato. Walang bayad, di ba? Kung ganoon, kailangan kong kumilos na lang. Itigil mo yan, hayaan mong siya ang magbayad. Miss, meron ka bang sobrang damit sa singsing mo? Ibigay mo na sa kanya. Ibibigay ko lahat sa'yo. Ano ba itong mga pangit na bagay na ito? Sige, magtiis na lang tayo sa suot. Dapat sana nagbayad ka ng damit kanina. Nawawalan ako ng oras, kapatid, umalis na tayo. May problema sa anyo ng laban. Hawakan niyo ang isa't isa. Hindi ito pag-atake ng kaaway. Ito ay puwersa ng espasyo habang naglilipat-lipat sa kontinente. Bakit ganito katindi ang presyon ng teleportation sa Fire Source Continent? Ang pag-alog na ito. Halos natunaw na ang almusal ko. Ang aking likod. Sa wakas, nandito na tayo sa Fire Source Island. Malayo pa ito mula sa Kui County. Para maiwasan ang gulo, magsimula na tayong maglakbay. Nakakapagod maglakad. Ilagay sa kawali. Lanan. Masama, ito ay isang grupo ng mga mabangis na espiritu. Mag-ingat kayong lahat. Ang daming balahibo. Kung ito ay naluto lahat, gaano karaming pagkain ang kakailanganin? Masyadong pangit, maliit na kapatid na babae. Subukan kong gamitin ang beast taming teknike para mapasunod sila. Kung magagawa kong gawing alaga o sakyan, makakatipid ka ng lakas sa pagkontrol ng kaldero. Talagang matalas ang mata ni ikalimang kapatid. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang magluluto sa kanya. Hey! Naglakasan ng loob na saktan si ikalimang kapatid ko. Walang hiya ka, makapalang mukha mong may balahibo. Hindi lang ako magluluto sa inyo ngayon. Kundi itatapon ko pa ang inyong mga abo. Lahat kayo maging maayos. May napaka nakakatakot na presensya ang nakatutok sa atin. Hindi kakaunti. Lene, isang grupo ng mga nagtatago at lumalabas. Walang paraan para agawin ang ibon ko. Mga kapatid, bilisan nyo. Huwag hayaan yung mga matatandang halimaw na makahabol. Tumakbo na, kung mabagal ka, luto ka na. Talagang napakabihirang talento ng maliit na kapatid sa pag-aalaga ng mga hayop. Itong ibon na ito, bukod sa makalipad, wala nang laman. Naiwan sa kamay ko, kumukuha pa ito ng isang pwesto sa kontrata. Kapatid na guro, ikaw ay isang tagapagsanay ng espada. Kung tatayo ka sa likod ng ibon at humampas ng espada, syempre, napakaastig. Ang ibong ito ay magiging iyon na sa kontrata. Ito ay isang antas ng hari na halimaw. Talaga bang ibibigay mo sa akin? Bilisan mo, ang ibon na ito ay sobrang pangit. Ayaw ko. Kasunduan. Master, congratulations. Kung ako ay ganoon pa rin na walang silbi. Xiao Wu, parang may iniisip ka. Malapit na tayo sa Quixian. Sa totoo lang,
Ako ang anak sa labas ng dating pinuno ng pamilya Zhou sa bayan ng Kui. Dati akong walang kwentang anak sa labas na laging pinapahiya ng pamilya Zhou. Halos hindi ako nabuhay nang makatakas ako sa lugar na parang impyerno. Hindi natatakot si ikalimang kapatid. Sino mang maglakas loob na apihin ka, babasagin ko ang ulo niya ng ladrilyo. Salamat, munting kapatid na babae. Tara na, pumasok na tayo sa bayan. Lene, ang bango, gusto kong kumain nito. Oh, hindi ba't ito yung nawawalang Zujinsin ng pamilya Zhou? Matagal na siyang walang silbi, di ba? Bakit hindi siya makakain sa labas? Bumalik siya para humingi ng awa. Umayos ka. Lene, sa kabila ng pagiging walang silbi mo, may karapatan ka bang pumasok sa Wangshuan Tower? Lumayo ka. Sino ka para humarang sa daan ng aking pagkain? Naghahanap ka ng kapahamakan. Saan galing ang batang ito? Nagmamalaki na nagkakalat sa Wangshuan Tower. Kayo mga mahihirap na cultivator, hindi nyo kayang magbayad dito. Umalis na kayo. Marami kaming mga sirang bato sa bahay. Ihain nyo sa akin ang lahat ng pinakamaganda nyo rito. Ha? Naku po. Tunay na mga mahalagang bisita ito. Pumasok kayo, maluwag sa loob. O, mga mahal na bisita, magsikalat kayo at kumain. Kung kulang pa, marami pa sa kusina. Nakauwi si Young Master Xin. Talagang swerte ng ating Wangshuan Tower. Kilalang kilala mo ako. Ngunit hindi kita kilala. Mahabang kwento ito tungkol kay Ginoong Xin. Kumain ka muna. Pag-usapan natin ito mamaya. Yan, ang sarap talaga. Kumain ka na, ikaw na, guro. Walang kwentang bagay. Narinig ko na may lakas ka pang saktan ng tao ng pamilya Zhou. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para umupo dito at kumain? Lene. Tinanggalan mo ako ng laman. Yene, anong amoy ng pulubi ang nandyan? Umayos ka sa tabi. Ngayong araw, wawasakin kita. Inaagaw mo pa ang pagkain ko. Sinira mo ang pagkain ko, kailangan mong magbayad. Kian, mataba. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na panoorin akong bugbugin ng iba. Hindi ka palalampasin ng pamilya Zhou. Ipapaban ko ang Wangshuan Lumo sa buong pamilya. Lene. Nabulag ang mga mata ng iyong aso. Ang Wangshuan Building ay ari-arian na iniwan ng matandang Ginoong Zhou Taihang. Wala itong kinalaman sa inyong kasalukuyang maingay at magulong Zhou family. Ang tanging batang may-ari ng Wangshuan Building ay si Ginoong Zhou Jinxin lamang. Ano ka ba? Tama ito. Hindi ba si Ginoong Zhou nang tanggapan ng alkalde? Ayos lang, mahusay ang ginawa ng matabang tagapangasiwa. Magdagdag pa ng isang mesa ng karne. Mahal na Ginoo, hindi ka dapat basta-basta na lang lumipas ng ganito. Ginang, hindi siya namatay dahil sa sakit. Anong sinabi mo? Hindi namatay ang nanay ko sa sakit. Noong panahong iyon, inutusan ako ng Ginoo na lihim na mag-imbestiga. Ang laso na tinamo ng ginang ay isang kakaibang laso ng demonyo na tinatawag na paghihiwalay ng kaluluwa. Ito ay gawa ng mga tao mula sa ikalawang pamilya ng Zhou upang makipaglaban para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. At lihim na sinaktan ang ginang. Pati na rin ang Ginoo at ang inyong posisyon. Ang nakatatandang kapatid ay namatay din sa laso na ito. Ikalawang tahanan ng pamilyang Zhou. Napakahigpit na paraan. Ang pagpatay sa ina ay isang di mapapatawad na pagkakasala. Sa malaking paligsahan ng pamilyang Zhou sa loob ng 10 araw, tiyak na ipapabayad ko sila sa kanilang mga utang na dugo. Huwag umiyak, ikalimang nakatatandang kapatid. Tara, dadalhin kita para hulihin ang pinakamalakas na halimaw. Pagdating ng panahon, sisirain natin ang broadcast station ng pamilya Zhou. Pinapayagan ang paggamit ng kontratang halimaw sa malaking kompetisyon ng pamilya Zhou. Xiaogu, mayroon ka ng kaunting tagumpay sa iyong kontratang halimaw. Kung makakakuha ka ng isang mataas na antas na halimaw, malaki ang iyong tsansa na manalo. Nasa Butterfly Valley ng Chanshan Mountains. Sabi ng King Spirit Pigeon, may isang halimaw doon. Pupunta tayo para hulihin ito at gawing tauhan ni ikalimang nakatatandang kapatid. Sabay tingnan kung makakagawa tayo ng sabaw. Sige, aalis na tayo. Demon King, lumabas ka na. Narito ang matamis na pulot. Mga ignorante, mga tao.
Nagtatangkang gawing pang-akit ang aking espiritual na pagkain. Mamamatay ako. Maliit na sis, mag-ingat ka. Ito ang nangungunang halimaw na Diyos. Huwag kayong makipaglaban ng basta-basta. Hindi ka tatanggap ng inumin, kakainin ka ng parusa. Tignan ko kung paano kita papaluin. Mamatay ka na. Nako, ang laking gulat ko. Pagdating ng banal na hayop. Maging tapat ka na, bilis. Samantalahin ang kanyang sakit para kunin ang buhay niya. Agad na makipagkontrata. Pagkontrol sa mga hayop. Simulan. May silbi ka rin, maliit na kaibigan. Itabi ka bilang reserbang pagkain. Xiao, ito ang bagong nilutong lason ko. Kahit alin dito, kayang magpatumba ng grupo ng 2-star na mga eksperto. Huwag mong tipirin, huwag mong gawing parang candy. Aha. Ha, ika-5 kapatid. Puno dito ng mga explosive talisman at mga nakakainis na talisman na ako ang gumuhit. Kapag may ayaw ka, pasabugin mo lang. Ay. Sige, go. Kung may sinuman ang mga has na lumabag sa mga alituntunin. Turuan siya ng aking nakatatandang kapatid kung paano maging tao. Kung may mga api sa'yo, babasagin ko ang kanyang ulo. Ay. Buwis buhay, talagang naglakas loob kang dumating para mamatay. Ngayon, sa harap ng lahat ng tao sa lungsod. Babasagin ko ang mga buto mong walang silbi, isa-isa. Inay. Ang inay. Lanan. Hahaha. Anong klaseng teknik yan? Ay. Halika. Sulat. Ay. Lanan. Pamamaraan ni Zhu Jingxin ay mapanganib. Ang mga patakaran ng malaking kompetisyon ay binago sa huli. Bawal gumamit ng mga pampasabog at lason. Ang mga lumabag ay agad natatanggalin. Sobrang walang hiya naman ito. Sobrang halata na ito ay laban sa isang tao. Wala ka ng pampasabog at lason na pildoras. Wala ka ng silbi, mas mababa ka pa sa isang aso, mamatay ka na lang. Lene. Hindi ko kailangan ng pampasabog. Sige, hindi na ako magpapanggap. Heh. Isa akong tagapagsanay ng mga hayop. Ay. Totoo nga, isang Beastmaster siya. Ang Beastmaster na nawala ng 1,000 taon ay biglang lumitaw sa pamilya Zhu. Kalokohan. Malinaw na nakipagsabuatan siya sa mga demonyo. Gumamit siya ng masamang kapangyarihan ng Demon Sect. Hindi siya Beastmaster, isa siyang Demonic Cultivator. Sabay-sabay natin siyang patayin. Lene. Matandang lalaki. Ikaw ang nag-ugnay sa mga demonyo para saktan ang mga kapwa mo. Ngayon, ang aming Beastmaster Sect ay tiyak na gaganti sa iyong mga kasalanan sa dugo. Kumain na kayo, mga kapatid. Walang pagkain, basagin na lang. Hey ha!
Tigil. Oh. Ay. Zhu Jingxin, Lolo Wei. Lolo Wei. Ikaw ang kontrata ng demonyong hari, Lolo Wei. Ikaw ang malaking bayani ng pamilya Zhu, Lolo Wei. Basta't itigil mo, Lolo Wei. Maaari kong ipagkaloob sa iyo ang pagkilala sa iyong lahi, Lolo Wei. Lao Zhu Wei. Ikaw ang susunod na magiging pinuno ng pamilya, Lao Zhu Wei. Kilalanin ang iyong lahi. Nang patayin ng matandang magnanakaw ang aking ina gamit ang laso ng paghiwalay ng kaluluwa. Nasaan ka noon, matandang aso? Ngayon, ang gusto ko lang ay ang buhay ni Zurui. Kung hadlangan mo ako, papatayin ko ang sinumang humadlang sa akin. Sinumang humadlang sa akin, papatayin ko. Ginoong Zhou. Ang mga Beastmaster ay kayamanan sa mundo ng mga cultivator. Kung ikaw, matandang ulol, ay mangahas na saktan siya kahit kaunti. Hindi kami mananahimik at magmamasid. Lene. Ay. Yu ay. Nanay, naghiganti na ako para sa'yo. Zhu Jingxin. Ibigay mo ang buhay mo. Yu. Sa wakas, tapos na. Ina. Zulao Guay, pati ba naman sa mga bata mo nakikialam ka? Wala ka na talagang hiya. Yay! Ah! Ang mga pamilya Jiang at Liu talagang handa kayong, para sa isang itinakwil na walang silbi, ay tuluyang makipagputol sa pamilya Zhou. Matandang pinuno, pakisuri. Ang pinuno ng pamilya, si Zurui, matagal nang nalaso ng isipan ng babaeng demonyo ng lahi ng mga Diablo. Oh! May ganitong iskandalo pa ang pamilya Zhou. Ang kabit ni Zurui na si Liu Ruyan ay may hindi tiyak na pinagmulan. Kamakailan may nakarinig. Napatuloy silang gumagamit ng lihim ng Shihunsan at Yinshi laban sa matandang ninuno. Ang pamilya Zhu Jingxing ay nakaranas ng kapahamakan noon dahil sa pakikipagsabuatan ng magkasintahang ito sa mga demonyo. Bumalik ka at hulihin mo ang demonyang babae mula sa lahi ng mga demonyo. Pagsamasamahin ang kanyang mga bahagi. Nakuha na ng nakatatandang kapatid ang kanyang paghihiganti. Tara na. Hindi ka pa makakaalis. Hindi pa natatanggal ang panganib ng demonyong enerhiya sa iyong katawan. Yung babae na si Liu Ruyan ang susi. Kailangan kong makapunta sa kanya. Master, nahuli ko ang isang babae sa ilalim ng lupa. Nakahiga siya sa isang lalaki noon. Lanan. Bata pa ang junior sister. Wala siyang alam. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ito ang kilalang tao sa mundo ng anime. Ang diyosa sa isip ng mga otaku, si Liu Ruyan. Si Ruyan ay napilit din. Maaari mo bang tiisin na makita si Ruyan na nagdurusa? Hay, mangkukulam. Kahit malapit na sa kamatayan, naglakas loob ka pang gumamit ng mahika para mangakit. Ikaw ay mula sa lahi ng mga demonyo. Maganda ka naman. Ano ang ginawa mo sa aking ikalimang nakatatandang kapatid? Mga kapatid, sila ay mga tao ng bilog. Pakawalan mo ako, okay ba? Ikaw. Tinanong kita, ano ang nangyari, bilisan mo. Anong ginawa mo sa aking ikalimang guro? Naglakas loob kang patayin ako. Huwag mong asahang malalaman mo ang mga lihim niya. Kung ayaw mong magsalita, ayos lang. Akala mo wala akong magagawa. Nan ah. Ang isip ng babaeng ito puno ng maruruming bagay, nakakadiri. Hahaha. Bakit? Anong ginawa mo sa kanya, maliit na kapatid? Sobrang daldal. Tiningnan ko na lang ang kanyang alaala. Sinabay ko na ring burahin lahat ng nasa isip niya.
Ngayon, isa na siyang tanga. Ay, ang batang babae na ito ay tunay na isang batang bayani. Maari ko bang hilingin sa inyong sekta ng mga beast tamer na tulungan kaming sanayin ang ilang mga halimaw? Maliit na kapatid na babae. Pumunta ka sa bahay namin at tumuloy ng ilang araw. Ano sa tingin mo? Marami akong mga gwapong kuya sa bahay na makakasama mo maglaro. Lene, tulungan mo akong sanayin ang mga hayop. CJ, pero bukod sa mga premyong inihanda nyo, kailangan pang dagdagan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto ng maliit na kapatid. Gusto ko ng 10 malaking demonyo. Kakaday lang. Yung sariwang karne. Walang buhay o kamatayan. Kapag nagkasundo tayo, agad tayong magpapadala ng tao para dalhin ang halimaw sa Yushusek. Ang lakas ng espiritu ng batang ito ay kayang gawing ganito ang tao. Kung sakaling makuha ko ang kontrata sa demonyong babae na ito, hindi ba't malaking pakinabang iyon? Nabaliw ka na, Zulaw Guay. Kumpleto na ang kontrata sa tao. Hi! Ababa. Hindi ka makapaniwala, talagang tanga ka. Ay naku, ang matandang Zhu ay may magandang kapalaran. Nakakuha ng malaking asawa na pampainit ng kama. Talagang nakakuha ng malaking kita. Hahaha. Enan. Maliit na kuneho, hangal. Hindi tayo magkasundo, mga bata.